Si Tyrese Haliburton, ang star point guard ng Indiana Pacers, ay kasalukuyang nakakaranas ng isang malaking slump na nag-iiwan ng parehong mga tagahanga at analyst na nagtataka. Ang kanyang kamakailang pagganap, habang nagpapakita ng mga sulyap ng kanyang dating karangyaan, ay malayo sa mga inaasahan na itinakda ng kanyang nakaraang 2 season. Ang artikulong ito ay sumisiyasat sa mga posibleng sanhi ng mga paghihirap ni Haliburton at ang kanilang epekto sa pagganap ng Pacers. Ang mga paghihirap ni Haliburton ay hindi maitikaila. Ang kanyang kasalukuyang porsyento ng pagtira 37.8% mula sa field at isang nakakadismayang 29.4% mula sa 3-point range ay nagpapakita ng isang malinaw na kaibahan sa kanyang mga career average at ang kanyang mga nakaraang pagganap sa season, kung saan siya ay patuloy na tumira ng higit sa 40% mula sa labas ng arc. Kahit na ang kanyang laro laban sa Milwaukee Bucks, kung saan siya ay nakapuntos ng 18 points at nagbigay ng 9 assists, ay hindi maitago ang nakatagong problema. Habang ang pagganap na ito ay isa sa kanyang mas magagandang pagpapakita sa pag-atake ngayong season, ito ay nananatiling mababa kumpara sa kanyang mga nakaraang average na 20.4 puntos at 10.4 assists bawat laro. Ang pagbaba ay tila nagsimula pagkatapos ng isang hamstring injury na naranasan sa kalagitnaan ng 2023-2024 season. Habang siya ay nagpakita ng MVP caliber performance sa una, na may average na 23.6 points at 12.5 assists sa kanyang unang 33 laro, ang kanyang mga numero ay kapansin-pansing bumagsak pagkatapos ng pinsala. Ang kanyang huling 35 laro ay nagpakita ng pagbaba sa 16.8 points at 9.3 assists bawat laro, isang trend na hindi sinasadyang nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang season. Ang isang kasunod na hamstring re-injury sa panahon ng playoffs ay lalong nagpulala ng mga bagay na nag-iwan sa kanya na wala sa laro para sa huling 2 laro ng Eastern Conference Finals. Ang lalong nagpapulala sa sitwasyon ay ang limitadong pakikilahok ni Haliburton sa kamakailang koponan ng US Olympics. Habang nanalo siya ng ginto, ang kanyang pakikilahok ay minimal, na naglaro lamang ng 3 sa 6 na laro at naglog ng mas mababa sa 10 minuto bawat laro. Ang mga ulat ay nagmumungkahi na ang isang menor de edad na pinsala sa binti sa panahon ng Olympics ay maaaring nag-ambag sa kanyang nabawasan na oras ng paglalaro at pangkalahatang pagganap. Bagaman hindi pa malinaw na ikinonekta ni Haliburton o ng Pacers ang kanyang mga kasalukuyang paghihirap sa kanyang hamstring injury, ang timeline ay malakas na nagmumungkahi ng isang kaugnayan. Ang epekto ng slump ni Haliburton sa Pacers ay malaki. Ang koponan ay kasalukuyang nasa ika-11 sa Eastern Conference na may 6-10 na record, na natalo ng 5 sa kanilang huling 6 na laro. Ang kanilang pagganap sa NBA Cup ay parehong nakakabahala, na may 0-2 na record kasunod ng kanilang pagkatalo sa Bucks. Ito ay isang matalim na pagbaba mula sa kanilang tagumpay sa nakaraang season, kung saan sila ay nakarating sa laro ng titulo. Ang hindi magandang pagganap ni Tyrese Haliburton ay isang multifaceted na problema, na posibleng nagmumula sa mga natitirang epekto ng kanyang hamstring injury at posibleng pinalala ng menor de edad na pinsala sa binti na natamo sa panahon ng Olympics. Hanggang sa ganap na matugunan at malutas ang pinagmulan, ang Pacers ay nakaharap sa isang malaking hamon sa pagbabalik ng kanilang kakayahang makipagkompetensya.